Tahimik ang lumang aklatan nang pumasok si Lyra, naghahanap ng matutuklasan. Ngunit sa pagitan ng mga lumang estante, may kakaibang ingay, tila mga bulong na mahina ngunit malinaw. Lyra, tawag ng mga pahina, mahigpit na humuhugot sa kanyang pansin. Lumapit siya, pilit hinahanap kung saan nanggagaling ang tinig. Habang lumalalim sa pagitan ng mga estante, mas lalong lumalakas ang tawag. Bawat aklat ay parang may sariling bibig na bumubulong ng pangalan niya, paulit-ulit, palalim ng palalim. Hindi na niya napansin na palayo na siya sa ilaw at ang paligid ay unti-unting nilalamon ng dilim. Sinubukan niyang bumalik, ngunit bawat paglingon niya, nagbabago ang daan. Parang nililito siya ng mga aklat. Sa bawat hakbang, mas dumarami ang mga bulong, hindi na lang pangalan niya, kundi mga sigaw ng mga naunang nawala, mga tinig na nagmamakaawa at nagbabanta. Umabot siya sa dulo ng istante at sa harap niya, isang aklat na may takip na itim ang bumukas ng kusa. Sa pahina, nakasulat ang kanyang pangalan, sariwa at nangingitim, parang bagong tinta na sumisipsip sa papel. Sa huling bulong ng kanyang pangalan, tuluyan siyang nilamon ng anino sa pagitan ng mga aklat. At ang mga bulong ay tumahimik, naghihintay ng susunod na tatawag.